Nagpapatuloy naman ang oral argument sa Korte Suprema. Kaugnay pa rin po yan sa paghihimlay ng labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Sinabayan naman ito ng kilos protesta ng mga tutol sa paglilibing sa yumaong diktador. May ulat on the spot si Lia Manyalak del Castillo. Lia? Connie, hindi raw karapat-dapat na mailibing sa libingan ng mga bayani si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Yan pa rin ang iginiit ngayon ng mga grupong kontra sa planong pagpapalibing nga kay Marcos doon sa ipinatawag na oral arguments ngayon ng Korte Suprema. Ayon sa mga petitioner na humarap sa SP, nilalabag ng planong paglibing kay Marcos ang dalawang batas. Ang Republic Act 289 na siyang nagtakda sa pagbuo ng isang national pantheon kung saan dapat ilibing ang mga dating Pangulo, veterano ng World War II at mga sundalo, at ang Republic Act 10368 o ang Human Rights Compensation Act na kumilala naman sa mga sakripisyo at paghihirap ng mga naging biktima ng martial law. Tanong ng mga petitioner, paano raw na habang kinilala ng Estado ang paghihirap ng mga naging biktima ng martial law, ay bibigyan naman ito ngayon ng isang hero's burial ang isang dating diktador na siyang nagpahirap sa kanila. Para kay dating Albay Representative Ed Selagman, may ituturing na isang national tragedy kung ililibing si Marcos doon. Pero tanong ni Associate Justice Benjamin Caguioa, ang libingan ng mga bayani ba ang itinakdang national pantheon sa ilalim ng batas? Ayon sa mga petitioner, oo, dahil na rin sa mga sumunod na issuance ng mga sumunod na Pangulo na nagtakda pa ng mga kwalifikasyon sa mga maaari lang ilibing sa libingan ng mga bayani at hindi. Pero para kay Associate Justice Teresita Leonardo de Castro, ang nagiging issue lang ngayon ay ang pangalan mismo ng libingan ng mga bayani. Pero lumalabas daw na isang war memorial lamang talaga ang nasabing sementeryo at hindi talaga para sa mga bayani. Wala raw grupo sa ating bansa na naatasang magsabi kung sino ba ang mga maituturing na bayani at hindi. Pero giit ng mga petitioner, hindi kabilang si Marcos sa mga karapat-dapat na ilibing sa libingan ng mga bayani dahil hindi raw siya dapat pamarisan o nagsisilbing inspirasyon sa mga sumunod na henerasyon. Dahil isang national shrine din ang libingan ng mga bayani, tanong ni Justice Caguioa, hindi ba't lalabigin ang planong paglilibing kay Marcos doon ang mismong Presidential Decree 105 na kanya ring inilabas na sinasabing hindi maaaring bastusin o i-desecrate ang isang national shrine. Aminado ang mga petitioner na ngayon lang nila nakita ang nasabing batas kaya pinagsusumite sila ng komento kung paano makaka-apekto ito sa kanilang kaso. Hiniling ng mga petitioner sa Korte Suprema na palawigin pa ang naunang 20-day status quo ante-order na inilabas na ng Supreme Court. Tanong naman ni Senior Associate Justice Antonio Carpio, labag ba kung gagamit ng pondo ng gobyerno para sa pagpapalibing ng isang dating Pangulo? Para raw ba ito sa ikabubuti ng publiko o para lang sa isang pribadong individual? Sagot ni Colmenares, para lamang daw ito sa pribadong individual. Giit din ng mga petitioner, bagamat naging sundalo noon, si Marcos ay marami raw questionable sa kanyang mga medalya at hindi naman daw napatunayan na totoo yung kanyang mga naging claim noon. Dahil daw napatalsik ng EDSA One People Power Revolution, mas mataas daw ito sa pagiging dishonorably discharged lamang bilang sundalo. Dumating din kanina sa oral argument si Ombudsman Conchita Carpio Morales at sinabi niya na walang magiging epekto ang planong paglilibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani dahil sa ngayon ay si dating unang ginang Imelda Marcos na lang ang may kasong nakabinbin sa sandigan. Pero aminado mismo ang Ombudsman na kung buhay si Marcos ngayon ay kasama siya sa mga kinasuhan. Kanina nga habang nangyayari ang oral argument ay sabay na nagkilos protesta sa labas ng ST ang mga pro at anti-Marcos at sa sobrang lakas ng kanilang malapiestang kilos protesta doon sa labas ay nirequest pa ni Chief Justice Sereno na hingaan nila yung kanilang pag-iingay dahil narinig na yon sa loob ng Supreme Court Session Hall. Sa ngayon, Connie, ay naka 1-hour break ang Supreme Court at babalik ng 1:30 ng hapon para sa pagpapatuloy ng mga statements naman ng kabilang kampo ng Solicitor General at ng abogado mismo ng pamilya Marcos. Connie? Maraming salamat, Lia Manyalak del Castillo.